Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang ama, John Matthew Salilig, ang Adamson student na sinasabing namatay dahil sa hising sa kamay ng kanyang mga kabrad sa Tau Gamma Pi fraternity. At sinabi ni Geoffrey Salilig na kung maaari din naman ay buhay sa buhay ang mangyari sa pagkamatay ng kanyang anak. Kung pwede lang po masunod, no? One of the stiffer penalties na kung pwede, yung death penalty. Pero kuha na rin po yan. It all depends sa ating legislators po naman. Marami na sa mga sinasabing responsable sa pagkamatay ni John Matthew ang nakasuhan at may ilan pa na tinutugis ang Biñan City Police. Ayon sa nakakatandang Salilig, nasisihan naman siya sa itinatakbo ng investigasyon at mga kaso kahit umaasa siya na mabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ng anak. Very much satisfied po ako doon sa resulta ng investigation at nagpapasalamat po talaga ang pamilya, lalong-lalo na po dito sa ating Senado sa paggawa ng hakbang sa hearing na ito. Ayon naman kay Senator Francis Tolentino ang namumuno sa komite, pag-aaralan pa kung maaaring matalakay muli ang panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Pag-aaralan po yun ng Senado, although wala pang masyadong, hindi pa ho nag-hearing tungkol doon sa death penalty, meron pong mga tumatawag na magkaroon na uli ng hearing dahil marami mga naka-file. So, pag-aaralan po natin yun. Sa Committee on Justice din po yun. Sa akin din po babagsak yun. Tinapos ni Tolentino ang pagdinig sa panibagong kaso ng fraternity hazing death at anya, nakikita nila na dapat ay maging responsable ang mga eskwelahan sa mga kaso ng fraternity hazing na kinasasangkutan ng kanilang mga estudyante. Gayon din, nais ng senador na magkaroon ng pondo para sa pagbibigay katarungan sa hazing cases. Yung liabilities ng schools, tapos yung sinabi ko na may trust fund na kung sakali magkaroon ng ganitong insidente, sagutin hindi lang yung hospitalization, maging yung pangangailangan legal. Kasi gaya nito, ang filing ng case nito ay Biñan, Laguna. Yung parents ay galing sa Zamboanga City. Ay malayo-layo ang biyahe at gagastos pa ng pang-aeroplano. So, napakahirap siguro nun. So, ganun yung trust fund na iniisip ko. Samantala, ipinahanap ni Tolentino ang isang doktor na di umani tumanggi na gamutin si John Matthew nang ito ay agaw buhay na. Kaya na merong isa silang kasamahan na may pinsan doktor na nandoon. Na nung halos naghihingalo na si Matthew ay hininga ng tulong. Subalit yung doktor, hindi tumulong. So sinabi ko sa NBI at sa kapulisan, try to identify the doctor who failed to render medical assistance. Kasi violation yun sa kanyang sinumpaang tungkulin. At pag na-identify yun, dapat kasuhan din yun. May criminal na yun? Opo, meron. Mabibigat ang kaso nun. So, kailangan lumabas yung... Kasi kung tumulong yun, baka buhay pa si Matthew. John Escocio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-usisa.